Hello. So yun, kamusta kayo? Okay lang. Kamusta school nyo? Masaya pa ba? Hindi. Sa mga hindi nga pala nakakilala sa akin, no nga pala si MJ. Marian. BD Missionary Disciples. Sarap sa pakiramdam, no, na tawagin kang missionary disciples. O ang pagiging disciples ay sobrang nakaka-proud sa akin. Ngunit sa kabila ng lahat, mayroon itong kakaibat na responsibilities. Sabi nga sa gospel nung nakaraang linggo, ang pag-yes kay God ay hindi palaging masaya. May kakaibat itong paghihirap. Kaya ang pagiging tagasunod ni Kristo ay hindi ito biro. Nakaramdam ka na ba ng takot o pangamba? Ako kasi nakaramdam ako ng pangamba. Lalo na sa malaking responsibilities na binigay sa akin. Natakot ako na baka hindi ko magawa o hindi ko magawa ng maayos. Minsan nakakaramdam ako ng katamaran na parang ayaw ko na gawin yung mga pinapagawa sa akin. Pero lagi ko lang tinatandaan ay kung para kanina ko ba ito ginagawa. Para kanina ko ba bumabangon. Kung napanood nyo yung The Chosen nung Wednesday, sobrang hirap ang mga gawain ng mga apostles ni Jesus. Halos lahat ng paghihirap ay dinanas nila. Pero sa kabila ng lahat, ay pinagpatuloy pa din nila kanilang mga mission. Dahil alam nila na kasama nila si Jesus. At kahit kailan ay hindi sila pababayaan. Oo, alam natin na hindi madaling sumunod kay God. Madami tayong pinagdadaanan na paghihirap o sakit. May times na baka sumuko na tayo, pero lagi nating tatandaan na kasama natin ang Diyos sa bawat mission na gagawin natin upang huwag natin isipin ang sakit at isipin natin ang mga biyayang binibigay niya para sa atin. Kagaya na lang ni Saint Joseph, isa sa pinakamabigat na desisyon ang ginawa niya, ang magdesisyon kung susunod pa siya kay God. Kasi kung iisipin natin, bakit niya pananagutan ang hindi naman niya anak? Aalagaan niya ito at isang responsibilities na mahirap gawin. Pumasok din sa isip ni Saint Joseph na hiwalayan si Mama Mary ng palihim. Pero nag-yes pa din siya. Pwede naman na hindi niya sundin yun. Hayaan na lang niya. Pero dahil may faith siya kay God at mahal niya si Mama Mary, ay nag-commit siya sa isang mabigat na commitment. Isipin na lang natin kung hindi nag-yes si Mama Mary, Saint Joseph. Wala sigurong Jesus. Walang magpapaprotect kay Mama Mary. Hindi din siguro tayo magliligtas laban sa kasamaan o mga kasalanan. Kagaya din ng yes ni Mama Mary. Ito din ay isang mabigat na desisyon para sa kanya dahil bata pa lamang siya noon. Tingin ko mga 14 years old nung pinili siya ni God. Ako nung 14 pa lang ako noon, puro laro pa ako noon. Puro pambubulakbol. Puro laro ng computer. Basta, gala, yun. Pero siya,
Isang responsibilities agad ang kanyang dinanas. At hindi lang basta-bastang sanggol nasa kanyang sinapupunan. Isa itong banal na anak ng Diyos na hindi niya pwedeng pabayaan ng ganun-ganun na lang. Pero nagtiwala pa din si Mama Mary kay God. Sabi nga sa kanta na, "Let what you've said be done unto me. Your will be done," she said. "I am the servant of the Lord." Kung tutuusin, pwede naman siyang mag-yes ng isang beses lang. Tapos, pabayaan niya na si Jesus. Pag tinamad siya, kapag nawala na siya ng gana. Pero, hindi niya yan ginawa dahil totoo ang pananampalataya niya kay God at mahal na mahal niya si Jesus. Sabi nga nila, pag mahal mo, handa mong gawin ang lahat kahit masakit na. Naalala ko yung sarili ko na nawalan ako ng gana sa buhay ko. Ayoko na umatid ng baby. Tinumad ako kasi wala talaga akong balak na umatid. Dahil sa mga problema ko, sa sobrang pagod ko na din, may mga times na sobrang hirap mag-desisyon sa buhay ko. Hindi ko alam kung ano yung pipiliin ko. Naalala ko nung bago ako maging disciple, sobrang hirap ng desisyon ko. Parang ayoko na mag-yes. Kasi, nung nasa core pa lang ako, ayoko na agad. Sumuko ko na agad ako. Ano pa kaya kung maging disciples pa ako? Hindi ko na alam yung unahin ko. Pero may nakapagsabi sa akin na, hayaan kong si God ang pumili para sa akin. Kaya ang ginawa ko, nagtiwala ako sa Kanya na magagawa ko ang aking mga mission para sa Kanya at magagawa ko ito sa tulong Niya. Para lang yung kanin na dala ko nung hiking. Sa pag-yes ko, sa pagdala ng kanin, ay isang malaking responsibilities na agad yun. Kailangan hindi ito matapon o madumihan. Sa pag-akyat ko sa bundok na puno ng pagsubok, na hindi tiyak kung makakababa pa ba ng buo, walang galos, walang sugat. Kahit muntik ng malaglag, basta't hawak pa din ang mga pangako. Kahit inang dulas, kapag kabagsak man, kahit masaktan o magkasugat, basta alam mo kung paano mo ito ginagawa. Basta alam mo paano mo ginagawa, ay kahit kailanman ay hindi ito mawawala sa iyo. Basta kasama mo ang Diyos. Dapat focus ka lang sa goal. Hindi natin pwede bitawan na lang o iwan na lang ang pangako natin, lalo na kapag sa taong mahal natin. Kaya, mga kapatid, huwag tayong matakot na mag-yes kay God. Tiwala lang tayo sa Kanya. At kahit kailanman, ay hindi tayo ibabayaan. Katulad ni Saint Joseph, na kahit mahirap, buong puso pa din buong puso natin siyang tatanggapin. Tulad din ni Mama Maria, na kahit isa lamang siyang mahirap, hindi nakatira sa mansyon, isa lamang siyang maganda, parang siya. At meron din siyang busilak na puso, ay pinili siya ng Diyos. Kaya mga kapatid, lahat tayo ay pinili ng Diyos para ipahayag ang Kanyang mga mabubuting gawa at salita. At isang yes mo lang ay may ililigtas na natin ang mundo. Hanggang ko. Question? Una.
Anong part ng guideline sa passage